Isipin mong pumunta sa isang pamilihan, pero hindi para bumili ng pagkain, damit o kahit anong gamit, kundi para pumili ng mapapangasawa. Totoo ito, at nangyayari ito sa isang natatanging kultura sa Bulgaria. Isang tradisyong nagpapakita ng clash ng sinaunang paniniwala at modernong mundo. Malalim sa puso ng Balkans, sa Bulgaria, matatagpuan ang isang mundo na madalas hindi nakikita at madalas na hindi nauunawaan. Isipin ang isang lugar kung saan ang tradisyon ay may malakas na impluensya. Isang lugar kung saan ang Kalaidji Roma, isang natatanging subgrupo ng mga taong Roma na kilala sa kanilang paggawa ng tansong banga at pagiging lagalag, ay nagtitipon minsan sa isang taon para sa isang tunay na kakaibang kaganapan, ang merkado ng mga babaeng ikakasal. Hindi ito ang karaniwang merkado sa Europa. Dito, ang mga pamilya ay pumupunta upang humanap ng mapapangasawa para sa kanilang mga anak na babae. Kung minsan ay mga bata pa, sa isang proseso na maaaring mukhang nakakagulat sa mga tagalabas. Gayunpaman para sa mga Kalaidji, ang gawaing ito ay malalim na nakaugat sa kanilang kultura, isang patunay ng kanilang katatagan at dedikasyon sa kanilang mga tradisyon sa gitna ng patuloy na pagbabagong tanawin ng Europa. Habang mas malalim mong sinisiyasat ang tradisyong ito, bumabangon ang mga tanong. Bakit ito nagpapatuloy sa ating modernong ika-21 siglo? Ano ang iniisip at nararamdaman ng mga taong kasangkot? Para sa mga Kalaidji, ang isang sentrong konsepto na sumasailalim sa merkado na ito ay ang birhenidad na lubos na pinahahalagahan. Ang kalinisan ng isang batang babae ay hindi lamang usapin ng karangalan ng pamilya. Ito ay may malaking impluensya sa kanyang halaga sa tradisyonal na pagpapalitan ng pag-aasawa na ito. Ang mga kabataang babae na bahagi ng merkado na ito ay sumasailalim sa isang detalyadong proseso ng paghahanda. Hindi lamang ito tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay isang komprehensibong edukasyon sa kanilang mga kaugaliang pangkultura, ang mga kasanayang inaasahan sa isang asawa, at ang pag-asam sa kanilang mga tungkulin sa hinaharap. Mula sa murang edad, ang mga batang babae ay tinuturuan ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kanilang birhenidad, isang birtud na itinuturing na mahalaga para sa kanilang mga pagkakataong makapag-asawa at ang reputasyon ng kanilang pamilya na nakakaapekto pa sa potensyal na presyo ng kasal. Ang kanilang edukasyon ay madalas na pinaghalong formal na pag-aaral at mahahalagang kasanayang pantahanan tulad ng pagluluto at pananahi, na tinitiyak na sila ay handa sa buhay may asawa. Habang papalapit ang merkado, malaking pag-iingat ang ginagawa sa pagpili ng kanilang tradisyonal na kasuotan, na madalas ay makulay at bordado, na sumisimbolo sa kanilang pamana at katayuan ng pamilya. Sila rin ay sinasanay sa tamang pag-uugali sa lipunan, tinuturuan kung paano makipag-ugnayan sa mga potensyal na manliligaw at kanilang pamilya, at nauunawaan ang maselang negosasyon. Marahil ang pinakamahalaga, sila ay sumasailalim sa emosyonal at psikolohikal na paghahanda, ginagabayan ng mga nakatatandang kababaihan sa kanilang pamilya na nagbibigay ng payo at nagbabahagi ng kanilang sariling karanasan na naghahanda sa kanila para sa realidad ng pag-aasawa at pag-alis sa kanilang tahanan. Pagdating ng araw, ang merkado ng mga babaeng ikakasal ay isang kahanga-hangang tanawin ng kulay at emosyon na madalas na idinaraos sa mga bukas na maat o pampublikong lugar na nagiging masigla sa musika at usapan. Ito ay kahawig ng isang pistolaa, isang pagtitipon kung saan ang mga pamilya ay nakikisalamuha, nagdiriwang, at naglalayong bumuo ng mga alyansa sa pag-aasawa. Ang mga kabataang babae na nakadamit sa kanilang pinakamagaganda ay sinasamahan ng kanilang mga pamilya, handang makipagkita sa mga interesadong kabataang lalaki at kanilang mga magulang. Hindi ito isang pasibo na pagpapakita. Ang mga kabataang babae ay nakikipag-usap, ipinapakita ang kanilang mga kasanayan sa pakikisalamuha, at kung minsan maging ang kanilang mga talento tulad ng pagkanta o pagsasayaw na nagpapahintulot sa parehong partido na masuri ang pagkakatugma. Ang interaksyon sa pagitan ng mga potensyal na manliligaw at ng mga pamilya
ay isang masalimuot na palitan ng mga sosyal na pahiwatig at talakayan na madalas na ginagabayan ng mga iginagalang na matatanda sa komunidad. Kapag nagpakita ng seryosong interes ang isang manliligaw, nagsisimula na ang mahalagang negosasyon sa presyo ng kasal. Ang pinansyal na kasunduan na ito sa pagitan ng mga pamilya ay hindi lamang isang transaksyon. Ito ay isang malalim na nakaugat na tradisyon na sumasalamin sa halagang ibinibigay sa pag-aasawa. Ang presyo ng isang babaeng ikakasal na kalaidji ay maaring umabot mula 500 hanggang 15,000 dolyar. Ang presyo ay maaaring mag-iba ng malaki depende sa inaakalang kagandahan, kasanayan at edukasyon ng babae, pati na rin ang katayuang ekonomiko ng parehong pamilya. Gayunpaman, ang tradisyong ito ay hindi walang kritiko at nagdudulot ng malalaking issue sa karapatang pantao at etika. Sa isang panahon kung saan ang individual na autonomiya at pagkakapantay-pantay ng kasarian ay lalong pinahahalagahan, ang merkado ng mga babaeng ikakasal ay itinuturing ng ilan na ginagawang kalakal ang kababaihan at nilalabag ang kanilang karapatang pumili ng sarili nilang mapapangasawa. Bagamat ang ilang kabataang babae ay lumaki na tinatanggap at inaasam pa nga ang tradisyong ito bilang bahagi ng kanilang identidad pangkultura, ang iba ay nakakaramdam ng pagpigil at nananabik sa kalayaan na magpakasal dahil sa pag-ibig. Ito ay humantong sa mga pagkakataon, bagamat hindi laganap, ng mga kabataang babae na lumalaban sa gawaing ito, kung minsan ay tumatakas pa, na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng tradisyon at modernong mga halaga sa loob ng komunidad. Ang mga kabataang babaeng ito ay madalas na humaharap sa malubhang panlipunan at pampamilyang mga kahihinatnan sa paghamon sa mga malalim na nakaugat na gawi. Para sa maraming pamilya, ang merkado ng mga babaeng ikakasal ay hindi lamang isang tradisyon kundi isang mahalagang paraan upang matiyak ang kinabukasan ng kanilang mga anak na babae at mapanatili ang mga koneksyon sa lipunan. Habang para sa iba, ito ay nakikita bilang isang paraan ng pinansyal na kita. Ang pagpapatuloy ng merkado ng mga babaeng ikakasal sa ika-21 siglo ay malalim na nakaugnay sa identidad pangkultura ng mga kalaidji. Itinuturing nila ito bilang isang paraan upang mapanatili ang kanilang mga tradisyon, mapanatili ang pagkakaisa sa lipunan, at itaguyod ang kanilang natatanging pagkakakilanlan sa loob ng lipunang Bulgarian. Ang pag-unawa sa gawaing ito ay nangangailangan ng pagsisiyasat sa kanilang kasaysayan bilang mga bihasang manlililok ng lata na may pagiging lagalag, ang kanilang sosyo-ekonomikong katayuan na madalas na itinuturing na mas mayaman kaysa sa ibang mga grupong Roma, ngunit nahaharap pa rin sa mga hamon tulad ng diskriminasyon at ang kanilang natatanging identidad pangkultura na minarkahan ng kanilang dialekto ng Romani at natatanging mga kaugalian. Sa makatuwid, ang merkado ng mga babaeng ikakasal ay higit pa sa isang ritual ng pag-aasawa. Ito ay isang simbolo ng kanilang kasaysayan, kanilang mga pag-angkop at kanilang mga pangunahing halaga sa kultura. Sa huli, ang kwento ng merkado ng mga babaeng ikakasal na kalaidji ay isang kwento ng isang komunidad na naglalayag sa masalimuot na agos ng tradisyon at modernidad. Ang iba't ibang pananaw ng mga kabataang babae sa loob ng komunidad ay sumasalamin sa transisyong ito. Habang nakikipagbuno sila sa pagpapanatili ng kanilang pamana sa isang mabilis na nagbabagong mundo, ang kinabukasan ng kakaiba at kontrobersyal na tradisyong ito ay nananatiling hindi tiyak. Kung gusto mong makakakita pa ng ganitong mga kwento tungkol sa kakaibang kultura at tradisyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-like ang video na ito kung natuto ka at i-share sa iyong mga kaibigan para malaman din nila ang kwentong ito. Ano sa tingin mo? Dapat bang manatili ang tradisyong ito o panahon ng magbago? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Visit us at www.storypals.net for more exciting video.